So anong take mo? Ngayon kasi 'di ba, mayroong impeachment Oo. ngayon na impeachment hearing sa Congress, pero bago 'yan kahapon, abay naglabas ng video itong si dating Speaker Martin Romualdez, pinayagan siya ng Speaker Bogie D ng Kamara magpatingin sa Singapore dahil meron siyang sakit. Pero hinarang ng ombudsman ni Ombudsman Boying Rimulya. Ano po yung take mo rito, attorney? Meron siyang watchlist, ano? Nasa watchlist siya. Wala siyang hold order sa, siyempre, wala pa siyang kaso. Pero, pwede naman kasi yung i-watchlist siya, hindi siya palalabasin ng immigration. Alam mo, Kuya Glenn, mas maganda, ipakita natin sa mga tagapagpakinig natin kung ano yung sinabi talaga ni Martin Romualdez. Pwede ba nating mapakita yung clip dyan na sinasabi niyang, I will not go alone. Yan. Yan. Sige, sige. Para makita natin kung ano ba nasa isip nitong Martin Romualdez na ito. Sige, go, Kuya Glenn. Sige, okay. Ha? Wala pang video? Okay. Hintay lang natin ha. Hintay natin, inaayos lang. Okay. Pero Sige. dito, Pero, Kuya Glenn, oo. tingin ko dito, Mm. bago pa ito nag-announce si Ombudsman Boying Rimulya na ipapa-freeze niya yung assets tsaka i-issuean niya ng plunder case. Na-plancha niya na. Kasi hindi naman ito mag-a-announce kung hindi pa siya na-plancha na. Kaya ito ngayon, makikita natin yung statement ni Martin Romualdez dahil sa hindi siya makapaniwala na siya talaga ay totohanan ni Boying Rimulya at ni BBM. Pwede natin i-play? Inaayos pa, attorney. Inaayos pa natin itong ano. Inaayos pa yung ating sige. video. Ito, Pero ano ba ito? Sabi ng iba lalabas na ang plunder case niya. Kaya siya talagang nagwawala na si Martin Romualdez kasi hindi niya akalain sa buong buhay niya na siya ang pinaka-powerful na tao sa Pilipinas maliban sa kanyang pinsan na si BBM ay dadatnan niya ang ganitong sitwasyon. Would eventually speak for itself. Sitwasyon niya ngayon. But there comes a point when silence is no longer prudence. Ombudsman Rimulya ang pag-file ng plunder. Ang sinasabi ni Ombudsman Rimulya, hindi naman mangyayari yung mga flood control na yon kung walang conspiracy. Walang conspiracy si BBM. Ay, walang conspiracy si Romualdez. Kaya, ngayon, sinasabi ni Romualdez, bakit? Kami ba ang nagnakaw sa Kongreso? Kami ay nagpapapasa lamang ng budget, sabi niya. Hindi naman yun mangyayari yung may kurakutan kung walang Kumpas. ginawa ang executive. Ang executive. Ngayon, sino ang executive? Yun. Si BBM yung executive, hindi niya lang pinapangalanan. Ang sinasabi niya, sino ba nag-enforce, implement ng mga project na yan pagkatapos pirmahan ang budget ng presidente? Di ba executive? Sabi niya. Kasi ang DPWH po, ay nasa ilalim po yun ng presidente. Tama ka. Yan ang sinasabi ni Martin na I will not go alone. So laglagan na to. Oo, kasi ibig sabihin ng I will not go alone, I will take you down with me. Yan. Yan ang ibig niya sabihin. Kung ako ay babagsak, ay isasama ko kayo. Sino tinutukoy niya dito? Di yung pinsan niyang BBM. Ayun. Sino pa nga ba? Diba? Hindi lang niya pinapangalanan. Ito ba yung dahilan kasi 'di ba may report nahuli na si Saldico. So timing naman sinabing iuwi si Saldico
magpapagabot naman itong si dating Speaker Martin Romualdez at at nung siya ay hindi payagan, naglabas ng video. So dito, attorney, nakikita mo na yung statement dito ni Saldico na tutumbok sa 2 taong ito? Correct. Nagko-corroborate Okay. tawag dyan sa rules of court. Co-corroborate ang testimony ngayon ni Saldico at ni Martin na nag-demand si BBM ng 100 billion na insertion dyan sa infrastructure o DPWH fund kung saan kinuha ni Saldico ang 25 billion na kickback ni BBM at hinatid sa bahay niya. Yan ang danger dyan sa labas ni Martin Romualdez. Kaya, ready na ba yung video ng statement niya, Kuya Glenn? Director, okay na ba? Okay na ba yung inintay lang natin? Okay, Pero ito lang bago po inaayos lang po. Ano po yung masasabi nyo sa lagi naman itong inuulit ng Malacanang Ang sabi nila, kasi sinasabi niyo po kanina, mukhang masasangkot nga, mukhang itong isa sa mga arkitekto ng pagnanakaw sa kaban ng bayan ay ang mismo ng Pangulo. Pero lagi binabanggit ng Malacanang, ang Pangulo ang nag-expose ng mga flood control anomaly. Siya yung nagpa-imbestiga, kaya nga nagkaroon pa ng mga ICI, ganyan. So paano daw sasabihin na ang Pangulo ay sangkot, siya yung una nag-expose nito? Huwag niyong kakalimutan na bumaha ng todo. At nang bumaha ng todo, doon na-discover ng taong bayan at ang mga sumusuri sa ating bayan sa corruption, may mga World Corruption Index Okay. na ang mga flood control project pala na yan ay ghost project at substandard project. At huwag niyong kalimutan na inamin din naman ni Bongbong na ang US State Department ng Amerika, ang kanilang foreign affairs, ang State Department ay nagpadala kay BBM ng kanilang comment na sukdulan na o massive na ang korupsyon sa bayan natin, lalo na sa mga flood control project. Okay. Kaya para naman makoberan siya, kuning-kuning si BBM ang nag-expose. Pero wag niyong kakalimutan na bumaha ng todo. Bumaha ng todo at ang mga tao ay nagsimula na magtanong, nasaan ang flood control project dito? Tama Bakit pa. ganito? May budget dito tapos ganyan lang, ganito pa rin nangyayari sa atin. Pati mga mayor na hindi kasabwat dun sa mga congressman at DPWH ay nagulat at nagalit, lalo na po dyan sa Bulacan. Yan. So, para may konteksto tayong maayos, ipakita natin ang video ni Martin. Doon sa binabanggit mo na kahit siya yung nag-expose dito, attorney, walang pinagkaiba yun sa iba, di ba? Siya pala yung pumatay sa tao, tapos siya pa yung katukatulong sa paghahanap doon sa bangkay. Tapos siya pala yung kriminal, di ba? Para pinapakita niya, sige po, tutulong ko kayo sa paghahanap kung sino po yung kung nasaan po yung bangkay nitong taong biktimang ito. Pero siya pala yung pumatay. Sa pag-imbestiga, ikaw pala yung kriminal, ikaw pala yung pumatay. Kahit na sinasabi mong, ituturo mo kung saan itinapon yung bangkay. Parang ganun ba? Kasi kino-cover niya sarili niya. Okay. Parang labas, siya ang hero. Huwag niyo natin din kalimutan, ang sinabi ko noon, na sa aking palagay, ang plano talaga nito ni Martin at ni BBM, kasama na dyan ang kanilang mga minions na si Saldico at mga DPWH, ay sa loob ng unang 3 taon ay kakawkawin nila ang pera ng taong bayan, ang kaban ng bayan dyan sa mga DPWH. At napakadali nilang makuha yan sa flood control. Huwag niyo kalimutan, ang nandyan sa mga Committee on Appropriations si Saldico, marami dyan, dating DPWH Undersecretary. Kasama na dyan si Garjola. Oo nga, no? Garjola, yung CWS Construction Party List, napakaliit ng bayan niya
bilyon-bilyong piso ang Si Edwin kanyang Garjola. budget sa DPWH. At meron ka pa dating binanggit yung si Congressman Romeo Momo, yung binanggit mo dati? Ay, isa pa yun. Ako. Oh. Isa pa yun. Na dating DPWH, undersecretary din yan. At kung hindi naman natin yan talagang inobjekan ko yan eh. Ay naging membro pa rin yan ng bicameral committee ngayon para sa budget ng itong taon na ito. Eh sabi ko, sige, pag hindi siya nag-resign dyan, i-expose ko siya talaga. Hindi ko talaga siya tatantana. Kaya yan po sila. Si Momo, si Garjola, yan po sila mga bright boys dyan na ginamit ni Martin Romualdez at ni Saldico. Ngayon, ang sinasabi ni Martin Romualdez, ang kasabwat dyan, sabi niya, si Chis Escudero, Yun nga, dahil si isa Senate President Chis Escudero, sabi niya, yun, isa sa ang lumilitaw nandun yun. sa BICAM, ako wala. Wala ako sa small committee na yan, sabi niya. Hindi ako nag-attend niyan. Sila lang yan ni Saldico at ni Chis Escudero. Ayun. Tandaan nyo, hindi niya sinasabi ang pangalan ni Grace po na siya ring finance chair ng Senado. Pero si Saldico na finance o appropriations chair ng House of Reps ay yun ang ginagawa niyang sangkalan at sinasabi niyang I will not go alone. Sasama ko kayo sa hukay. Yan. So, dito nakikita na natin na yung dating magkakampi, magkakaaway na ngayon dahil dito sa booking at sa korupsyon. Sinasabi na nga yung mga magnanakaw, galit din yan sa kapwa magnanakaw. Kasi hindi niya masusolo O ayan na, ready na ba yung statement niya, no? Pa natin, inaano pa yung Tagal audio. naman yan nasa YouTube lang yan Okay. Pero, Gabi pa yan. attorney, break lang tayo. Inaayos lang break lang tayo Okay, attorney, diyan ka lang, babalik tayo Babalik pa po ang usapang matino. Pagkalipas lang po ng ilang mga malagang palala, diyan lamang po kayo. Of course, kasama po natin, siyempre, the one and only, Attorney Rowena Bingwanzon. At ito po si Kuyang Glenn Gatos. Attorney Guanzon, muli po magandang morning. Magandang morning, Kuya Glenn. Ready na ba yung natin, video ni Martin? Oo, ano pa ng Pero dito, medyo nagkaroon ng problema yung ating sa technical, no? Pero kayo naman, narinig nyo naman, pakiwarin nyo ba ay matagal na itong gustong sabihin ni Martin Romualdez? Kaya lang, mukhang ayaw niya itong ilabas, pero nung mahuli na, binanggit, na nahuli na itong si Saldico, kanya-kanya ng ligtas ng kanya-kanya ng ligtas ng katawan. Ika nga. Kasi kung totoong na Huli si Saldico dun sa Europa, Doon sa Czech Republic. sa Prague, at mukhang wala yun sa plano. Oo nga, Kasi hindi Interpol ang humuli dun. Mismong mga deportation na opisyal ng Prague ang nakahuli sa kanya. Ibig sabihin, pag wala pong areglo doon, kunyari, citizen siya ng Portugal, pero wala siyang dalang papeles, ay talaga pong i-deport siya. Yan ang hindi na preparahan ni BBM Gang na ipapabalik, i-deport si Saldico. Ayun. Kaya, nung nalaman nila, inunahan na naman ni BBM ang balita. Para kunyaring siya ang nagpahuli kay Saldico. Pero sa totoo lang, ayaw naman talaga nilang bumalik si Saldico. Dahil nga, ibibigyan din sila ni Saldico na sila ang talagang mastermind. Ngayon, itong mastermind na sinasabi ni Ombudsman Remulla ay hindi si BBM, kundi si Martin Romualdez. Yun na. Kaya itong Martin ay pumalag ngayon.
Correct. Kaya ngayon, nagwawala si Martin, sinasabi ni Martin, bakit ako? Why me? Ganyan. Why me? Sabi ni Martin. Hindi naman ako ang mastermind. Kasi ang mastermind, ang executive, sabi niya. Siya ang pumirma ng budget eh. Hindi niya sinasabi na may 100 billion din na insertion si Bongbong na pinilit si Saldico na ipasok mo yan sa bicameral conference. At si Secretary ng DBM, Amina. O, kita niyo na wala na si Secretary Amina. Pangandaman, Wala na. wala na. Nag-resign. Nag-resign at saka nagtago na. Ayaw na makontak, di ba? Alam nyo, itong senaryo na ito, ito yung dream scenario ko. Tumama. Na magtuturuan sila pag umuwi si Saldico. Yan. Kaya, hindi rin pinatestify ni Senator Ping Lacson si Saldico via Zoom. Kasi pag tinatestify niya sa Blue Ribbon Committee, magiging part of the records. Yan. Tama. Yan, Kat. Kung part of the records yan, that can be subpoenaed later to the court. Ibibig-subpoena yan ng court para ipasubmit yan ng court sa na kailangan isumiti yan ng Senado sa korte pag sinabina sila. So lahat ito mga pangyayaring ito ay pwede nyo pong mapagtahi-tahi na sa totoo ang mastermind na tinutukoy ni Martin Romualdez ay walang iba kundi si BBM. Pero palagay ko ganito yung nangyari. Sige nga. Mga kababayan, ito teorya ko. Sige. Itong si Martin Romualdez, sabi niya kay BBM, huwag si Sara i-vice president mo, next president mo. Habang maaga, gumawa ka na ng dahilan para malaglag mo yan. Ayan. Yun. At yan ang ginawa nila within 1 year kay VP Sara. Di ba? Ngayon, sabi ni Martin, ako na lang ang next president mo kasi si Sandro underage. Yan. Di pa pwede. Remember, ang Marcos dynasty ang habol niya. Nakakita siya ngayon ng entry, itong si Martin Romualdez. Sabi niya, saka ako, ito palagay ko nangyaring senaryo. Ako na muna, saka ko i-hold ito para kay Sandro. Sabi niya. Dahil dyan, yung 2025 election na yan, kailangan makontrol nila ang mga congressman at dinagdagan pa nila ng mga party list para makontrol nila lahat. Kaya ganyan, na grabe ang vote buying ng mga congressman. Grabe ang vote buying ni Martin Romualdez, umabot pa sa Negros Occidental. Si Martin, yung kanyang misis niya, di ba, nasa party list din, tapos anak niya? Kaya nga silang tumodo ng vote buying para makakuha sila ng 3 seats. Na boboto sa kanya bilang speaker at magdagdag sa kanilang pondo. Kaya ganyan na nangyari sa 2025. Sa 3 taon na yan, mga flood control projects yan. Happy, paldo-paldo yung mga minions si Martin Romualdez. At si Saldico ang kanyang kapitan. Nung sinabi ni Toby Chanco, napansin ni BBM, na mauubusan na siya. Sinabi niyang, lahat na sa inyo, ako wala na. Yan. So nag-order si BBM, DBM Secretary, you make sure meron akong 100 billion na insertion dyan. At sinabihan si Saldico, sino pa ba magsasabi kay Saldico? Hindi si BBM din at si Martin, na ang kickback ni BBM ay 25% or 25 billion na pinadala ni Saldico. Sabi niya, doon sa mga bodyguard niya ng mga Marines na nagsilabasa na, at si Martin ay may sarili din siyang maleta-maleta. Ngayon, nung tinanong ni Saldico si Martin, ayon sa statement ni Saldico, si Presidente,
humihingi ng 100 million Insertion. na 100 billion na insertion. Nako, lulobo. Bubukol ang budget. Sabi ni Martin, what the president wants, the president gets. Tama. Ibig sabihin, you cannot refuse that. Sinabi rin ni DBM Secretary Amina na, yes, that's what the president said. Sinabi rin ng dalawang undersecretary kasama yung Bersamin na, tama po yung chairman, yan pong utos sa amin ni Presidente. Kaya, yung statement ni Saldico na yun ay kapaniwala na. Credible na. Di ba? Yan. Kasi, ito pa lang si Martin, ang missing link. Yan. Tsaka yun, no, ha? Marami rin ano to. Katotohanan siya ni BBM at ni Rimulya. Palagay ko, Kuya Glenn. Okay. Masyado na itong makapangyarihan din si Martin na sinasabi din ni BBM at ni Rimulya siguro, sa akin, akin situation ito scenario. Masyado na itong pag ito ng presidente, baka damay pa tayo nito eh. Masyado ng Saka ang mga tao, humihingi na ng ulo ni Martin eh. Oo nga. Kailangan may managot. Kung hindi, yari tayo pag nanalo si BP Sara. Saka pati tayo talagang ipapakulong niya. Dapat magpakulong tayo ng isa. Wala naman si Saldico. Kung sino ipakukulong nila, si Chis Escudero, si Bong Revilla, alam mo ba yung pag-iisip na yan ay napaka-kitid Pero, ito siguro Martin, nung nalaman niya na totohanan na siya ni Rimulya, pinailan siya ng plunder, at pinapapraise yung assets niya, palagay ko nagbanta na ito. Sinabi niya, sige, tuluyan niyo ako. Kung hindi, talagang dadaling ko kayo sa hukay. Yan ang senaryo na nangyari sa tingin ko, Kuya Glenn. Oo nga. Mukhang tama naman yung iyong pag-ano dito yung mismo sinasabi at talaga naman posible talaga yan. Pero, ang tanong din dito, Attorney, yung mga dating alipores din ni Martin Romualdez na yung iba nasa position pa, yung iba tapos na yung termino, posibleng madadawit din dito sa pagdating ni Saldico. Marami rin congressman, sinabanggit mo kanina, dalawa pa, di ba, yung si Garjola at si Momo, at marami pang iba na posibleng talagang namunini rin, nangurakot din ang gusto sa panahon na si Martin Romualdez pa, yung speaker. Kasi ganito, ngayon, nag-uunahan na sila kung sino magsi-state witness. Ayun. Biro mo ba naman si Bernardo, DPWH, saka si Bryce Hernandez, DPWH, napupaldo-paldo din ng bilyon-bilyon. Biro mo ba naman gagawing state witness? Laban kay Revilla, laban kay Chis Escudero. Abay, kaya pag dumating si Saldico, siya ang state witness. Okay. So, kailangan yung Yan po safety. ang mangyayari dyan. Kaya ayaw nilang bumalik si Saldico. Ngayon, kung talagang ito ay pababalikin, magtuturo na ito at sinabi nga, umabot na sa Malacanang yung binanggit dati ni Saldico, ano na to, labo-labo na to. Ito na yung exciting nating makikita dito sa Marcos administration, Attorney. Paabot na tayo sa exciting part. Pag nawaran to arrest na si Martin. Dahil sigurado ako, with all his money and connections, dahil hindi siya pinalabas ng bansa, talagang idadawit niya si BBM. Kasi hindi lang naman ang nanonood Pilipino. Tama. Ang nanonood po kung ano nangyayari sa ating bansa ngayon sa korupsyon ay ang buong mundo. Lalo na yung mga pinag-uutangan ni BBM. Lalo na din yung Amerika. Di ba? Na siyang number 1 na aid giver, bibigay ng aid sa Pilipinas,
at siyang number one ally ni BBM. Ngayon, itong Amerika, hindi yan, kakampi pa rin yan kay BBM kasi binigyan sila ni BBM ng 2,000 hectares mahigit na magiging ano nila, parang technology development, parang empire outside of Taiwan. Ayan, hindi dumaan yan sa Senado Talaga to si BBM Binibigay yung lupa natin 99 years, hindi man lang dumaan sa Senado. Grabe Abay, yun. parang Hong Kong Binigay ng 99 years ng China para tumigil lang ang ginigera sila ng British Abay, tayo ni 5 walang bayad ang Amerika binigyan ng 2,000 hectares. Kasi baka kunin na ng China ang Taiwan by force, mawawala ngayon ang advantage ng Amerika at Taiwan. Ano yun? Yun yung computer chips na ginagawa sa Taiwan. Ita-transfer yan nila dito sa Pilipinas. Ayun. Yan. Kaya kakampi pa rin si Trump kay BBM. Pero ang mga tao, tayo mga Pilipino, ano na ngayon ang gagawin natin? Yan. Yan, Kuya Glenn. Ang susunod na kabanata, pag-uusapan natin next week sa Usapang Matino